Tahimik ang buong syudad ng gabing iyon. Sa tuktok ng isang bundok, nakatayo ang napakalaking mansyon ng pamilya Alonzo. Tahanan ng isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa, si Victor Alonzo. Ngunit sa kalagitnaan ng dilim, isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Kinabukasan, dinagsa ng mga pulis ang lugar. Sa loob ng silid ni Victor, natagpuan nila itong walang buhay, duguan at may mga kakaibang marka sa paligid ng kanyang katawan. Lahat ay naguguluhan, wala ni isang ebidensya, wala ring forced entry. Wala na naman, walang fingerprint, walang CCTV record, walang witness. Ano bang klaseng kaso to? Sir, pati mga guard, wala ring narinig na kakaiba. Para bang multo ang pumasok kagabi. Multo o hindi, kailangan kong may resulta bukas. Bilyonaryong biktima. Ayokong mapahiya. 3 araw ang lumipas. Ilang investigador na ang sinubukang ipasok sa kaso. Ngunit isa-isang sumuko. Ang lahat ay nagsasabing imposibleng mahanap ang salarin. Sa gate ng mansyon, dumaan ang isang matandang pulubi. Marami, dala-dala ang sira-sirang sako. Tinapunan siya ng tingin ng mga bantay. Oy matanda, bawal dito. Lumayo ka nga. Pasensya na iyo. May gusto lang sana akong itanong tungkol sa nangyaring krimen. Abat pati pulubi gusto na makisawsaw sa kaso ng bilyonaryo. Umalis ka dito. Ngunit bago pa siya palayasin, napansin ng mga bantay na may dalang lumang ID si Mang Efren. Nakasulat doon, Efren de la Vega, Senior Investigator, NBI, retired. Napangurap ang isa sa mga pulis. Sir, kayo ba yung dating sikat na investigador noon? Yung tinaguri ang Sherlock ng Maynila? Matagal na yon. Pero baka sakaling makatulong ako. Pumasok si Mang Efren sa loob ng crime scene. Ang ibang mga pulis nagdududa. Ang iba na may natatawa. Isang pulubi ang mag-iimbestiga? Tanong nila sa sarili. Matanda, baka gusto mo ring hulaan kung sino pumatay. Wala nang nakahanap ng lead dito. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Hindi po ako manghuhula, Colonel. Ako'y nagmamasid. Minsan kasi, hindi sa karangyaan nakikita ang sagot, kundi sa mga bagay na nililibak ng marami. Lumapit siya sa bangkay. Pinagmasdan niya ang sahig, ang kortina at ang mga basag na bote sa gilid. Hindi siya nagdala ng gloves, ngunit tila alam niyang saan siya titingin. Pinulot niya ang isang maliit na hibla ng tela, kulay abo. Hindi ito galing sa biktima. Pwede bang makausap ko ang anak ng may-ari? Sige, pero wag mong paasahin ng pamilya matanda. Ilang minuto pa'y pumasok si Andrea Alonzo. Nakaitim at halatang galing sa iyak. Nilapitan siya ng matanda. Kayo po ba ang bagang investigador? Sana po makita ng hustisya para kay Papa. Gagawin ko ang lahat, Iya. Pero kailangan ko lang sagutin mo ako ng totoo. Opo, kahit ano. May kaaway bang ama mo sa negosyo o sa pamilya? Marami po, pero kakaiba to. Kasi parang walang pumasok sa loob. Ang mga kandado, sarado pa rin nang makita namin siya. Habang nag-uusap sila, tahimik na inilabas ni Mang Efren ang tela mula sa bulsa. Inamoy niya ito. Amoy gasolina o solvent. May gumagamit ba nito sa bahay? Wala po. Bawal nga po yan dito. Si Lance lang ang laging may amoy ng langis. Kasi siyang nag-aayos ng mga sasakyan ni Papa. Si Lance? Opo, ang sekretaryo ni Papa. Pero mabait po yun. Halos anak na rin ang turing sa kanya. Nakita ng Mang Efren ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Andrea. Parang may alinlangan, pero ayaw magsalita. Nang lumabas siya ng silid, nakita niya nakatingin si Lance mula sa hagdanan. Nakasalubong nila mga mata. Walang imik.
Ngunit sa ilalim ng maraming mukha ni Mang Efren, alam ng kanyang utak, nagsisimula na ang laro. Hindi mo kailangang mayaman para makakita ng katotohanan. Kailangan mo lang ng mata at tapang na harapin ang dilim. At doon, nagsimula ang investigasyong magpapayanig hindi lang sa pamilya Alonzo, kundi sa buong bansa. Makalipas ang isang gabi, bumalik si Mang Efren sa mansyon. Dalang-dala niya ang maliit notebook na puno ng sulat kamay, mga obserbasyon, oras at detalyeng nakakaligtaan ng iba. Habang papasok siya, tahimik lang ang buong bahay. Ramdam pa rin ang bigat ng kamatayan sa paligid. Sir Efren, inaasahan na po kayo ni Colonel sa loob. Salamat iho. Huwag ka lang magtaka kung medyo tatagal ako sa ilalim. Sa ilalim po? Sa basement. Madalas doon nagtatago ang mga sikreto. Bumaba siya sa lumang basement ng mansyon. Mabaho. Amoy langis at kalawang. Doon nakaparada ang mga mamahaling kotse ng pamilya Alonzo. Habang naglalakad, inamoy niya ang paligid. Pamilyar ang amoy. Pareho sa hibla ng tela na nakuha niya kahapon. Napatingin siya sa mesa sa gilid. May basahan, may lata ng solvent, at ilang gamit na panglinis ng makina. Ngunit higit sa lahat, may isang jacket na kulay abo. Nakasampay at may tag na pangalan, Lance. Kung tama ang pakiramdam ko, ito ang kapirasong tela na nakuha ko kahapon. Bigla siyang nakarinig ng yabag. Nilingon niya ito. Si Lance. Nakatayo sa likod, hawak ang flashlight at nakakulot ang noo. Sir Efren, anong ginagawa niyo dito sa basement? Lance, sinusuri ko lang kung may posibleng pumasok dito kagabi. Alam mo naman, baka may clue. Wala namang pumapasok dito maliban sa akin. Ako lang may susi. Ganun ba? Pero bakit kaya may amoy gasolina sa katawan ng biktima? Siguro dahil maintenance chemicals? Minsan kasi naamoy ni Sir Victor yan kapag nagmamanage ako dito. Siguro nga. Pero bakit wala ka sa CCTV nung gabing iyon? Tumigil si Lance, halatang natigilan. Pagkatapos ng ilang segundo, ngumiti siya. Nasa labas ako noon, may pinuntahan lang saglit. Nakalib ako. Walang record ng leave mo, Lance. Nakalag ka sa system hanggang alas 8 ng gabi. Siguro nagkamali lang ng record. Matanda na rin yung IT namin. Siguro nga. Pero salamat ha. Malaki ang naitulong ng paliwanag mo. Habang umaalis si Mang Efren, napansin niyang dumudugo ang hintuturo ni Lance. Sa gilid ng mesa, may basag na bote ng solvent. Eksaktong uri ng baso na nakita sa crime scene. Ang dugo mo, iho. Hindi lang sa sugat galing yan. Sa konsensya rin. Kinabukasan, tinipon ni Cole Ramirez ang buong task force sa loob ng conference room. Nakaupo si Mang Efren sa dulo, tahimik at nakasombrero. Mga Ginoo, isa na lang. Isa na lang na maling hakbang. Tatanggalin ko na tong team na to. 3 linggo na at wala pa rin tayong sagot. Sir, baka kailangan nating isara na muna ang kaso. Walang matibay na lead. Isasara. Bilyonaryong pinatay. Tapos sarado. Hindi pwede. Ikaw, matanda. May natuklasan ka ba? O puro amoy langis lang inaamoy mo kahapon? Kolonel, hindi ko po kayo babastusin. Pero minsan, mas madumi pa ang kaluluwa ng tao kaysa sa amoy ng langis. May jacket ako nakita sa basement na may parehas na hibla at amoy na natagpuan sa crime scene. At ang may-ari ng jacket na iyon ay walang iba kundi ang sekretaryo ng biktima. Anong pinagsasabi mo, matanda? Ako nga ang tumulong magpatakbo ng negosyo ni Sir Victor. Alam ko, pero sa sobrang lapit mo sa kanya, ikaw rin ang pinakamalapit na may dahilan
Wait. May ebidensya ka ba, Efren? Hindi pwedeng puro kutob lang. Mayroon, Kolonel. Hibla ng tela, amoy solvent, at oras ng lag sa security system. Pero higit sa lahat, may saksi ako. Lahat ay nagulat. Sino ang saksi? Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang pinto at inilabas noon si Andrea. Sir Efren, ito po, na-recover ng IT namin. Yung hidden backup ng CCTV sa basement. I-play mo! Sa screen, kitang-kita. 12:00 ng gabi, isang lalaki ang pumasok sa silid ni Victor Alonzo. Nakatakip ang muka pero may kislap ng relo sa kamay. Eksaktong modelo ng relo ni Lance. Lance? Anong ibig sabihin nito? Hindi ako yan. Gawa-gawa yan. Pinag-iinitan nyo lang ako dahil pulubi ang kasama ninyo. Bigla niyang itinulak ang mesa at tumakbo palabas. Sumigaw si Col Ramirez. Habulin siya! Huwag palayasin! Sa labas ng mansyon, hinabol ng mga pulis si Lance. Ngunit bago pa man siya makalayo, humarang si Mang Efren. Gamit lamang ang kanyang tungkod, tumigil si Lance, nanginginig. Hindi mo kailangan tumakbo, iho. Wala kang mapupuntahan. Wala akong choice. Sinaktan niya si Mama. Ninakawan kami ni Victor noon. Napayuko si Lance. Ang mga pulis, tahimik. Ngayon lang nila narinig ang pangalan ng ina ni Lance. Sabihin mo sa amin ang totoo, Lance. Baka sakaling matulungan ka ng batas. Sinira ng ama ni Andrea ang pamilya ko. Nawala sa amin ang negosyo ng tatay ko dahil sa kanya. Hindi ko sinasadyang patayin siya. Gusto ko lang siyang takutin. Takutin? Isa kang mamamatay tao. Kolonel, minsan, mas mabigat pa ang bigat ng konsensya kaysa bilangguan. Dinala si Lance sa presinto. Si Andrea, tahimik lang habang pinapanood ang pag-alis niya. Lumapit siya kay Mang Efren. Nagpasalamat ng tahimik. Maraming salamat, Mang Efren. Kung hindi dahil sa inyo, baka tuluyan ang nalibing ang katotohanan. Ang katotohanan, iya, laging buhay. Kailangan lang may taong handang pakinggan ito, kahit marami ang sapatos. Sa pag-alis ni Mang Efren, sumikat ang araw sa mansyon ni Alonzo. Wala ng dugo, pero nananatili ang marka ng hustisya. At sa bawat yapak ng isang pulubi, may paalala na hindi kayamanan, hindi uniforme, kundi puso at tapang ang tunay na sandata ng isang investigador. Makalipas ang ilang araw mula nang maaresto si Lance, unti-unti nang bumabalik sa normal ang paligid ng mansyon ng mga Alonzo. Ngunit para kay Mang Efren, tapos na nga ba talaga ang kaso o hindi? May mga tanong pa rin na hindi tugma sa katotohanan. Kung gusto mong makahanap ng sagot, kailangan mong tanongin kung bakit, hindi lang kung sino. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, bitbit niya ang lumang sako at ang kanyang maliit na notebook. Huminto siya sa isang maliit na karinderya at umorder ng kape. Sa tabi niya, nag-uusap ang dalawang lalaki, mga dating empleyado ni Victor Alonzo. Alam mo ba, bago siya napatay, may pinapahanap daw si Sir Victor na mga tauhan niya. Parang dokumento raw galing sa NBI. Matagal na isyu. Baka yung kaso nung dekada 90? Yung tungkol sa nawawalang investor? Ewan, pero sabi nila, may kinalaman daw sa pulis noon. Isang Efren. Efren de la Vega. Napahinto si Mang Efren sa pag-inom. Ang pangalang binanggit ay kanyang pangalan. Hindi ako pwedeng magkamali. Yung lumang kaso. Mabilis niyang tinapos ang kape at umalis. Pumunta siya sa dating gusali ng NBI Archives. Ang gusali ay luma na, halos magiba. Ngunit doon pa rin nakatago ang mga lumang record ng mga kasong nakalimutan ng panahon.
Efren de la Vega, matagal ka nang hindi nagpapakita rito. Akala ko'y sumuko ka na sa sistema. Hindi ako sumuko. Tinanggal ako dahil sa kasong hindi ko naman kasalanan. Yung kaso ng nawawalang investor na si Hernan Villarreal. Oo. At ngayon, gusto kong makita ang lahat ng file tungkol sa kanya. Inilabas ng matandang archivist ang isang kahon na puro alikabok. Nakalagay sa label, Case 47/1998, Villarreal Disappearance. Habang binubuksan ni Mang Efren ng mga papel, may larawan siyang nakita. Si Hernan Villarreal, kasama si Victor Alonzo noong kabataan nila. Hindi ito nabanggit sa record. Magkasosyo pala sila. Magkasosyo dati, pero nag-away. Nawala si Hernan, tapos biglang yumaman si Victor. May mga espekulasyon noon, pero tinigil ng itaas ang investigasyon. Ibig sabihin, matagal nang may utang sa kanya si Victor at baka nalaman ni Lance ang katotohanan. Habang binabasa niya ang lumang file, may isang perma siyang nakatawag pansin sa kanya. Isang letter of order na permado ng isang mataas na opisyal ng pulisya, si Col Ramirez. Si Colonel Ramirez? Siya ang lead investigator noon. Siya rin ang nagrekomenda na isara ang kaso. Biglang nabalot ng katahimikan ng silid. Ang dating kaibigang kolonel ay tila may tinatagong lihim. Ngayon ko naintindihan. Kaya pala pinilit niyang ako ang sisihin noon. Gusto niyang maitago ang kasalanan ng mga Alonzo. Kinagabihan, bumalik si Mang Efren sa kanyang barong-barong sa gilid ng tulay. Binuksan niya ang lumang kahon ng mga sulat, larawan at badge niya noon. May isa siyang larawan, silang tatlo. Siya, si Victor Alonzo at si Col Ramirez. Tatlong kaibigan, tatlong pinaghiwalay ng kasinungalingan. Kinabukasan, nagtungo siya sa presinto kung saan nagtatrabaho si Col Ramirez. Tahimik lang siyang pumasok, dala ang lumang folder. Ano to, Efren? Bumabalik ka pa. Akala ko tapos na ang kaso. Tapos na ang kaso ng pagpatay kay Victor. Oo, pero hindi pa tapos ang kaso ng katotohanan. Anong pinagsasabi mo? Yung lumang kaso ng nawawalang si Hernan Villarreal. Ikaw ang pumirma sa rekomendasyon na isara yun. Pero bakit kasama sa mga dokumento ang perang galing sa kumpanya ni Victor? Tumahimik si Kolonel. Kitang-kita sa kanya mukha ang biglang pagbabago, galit, takot, at hiya. Hindi mo alam ang totoo, Efren. Kung alam mo lang ang sitwasyon noon, maintindihan mo. Sabihin mo sa akin ngayon para matapos na ang lahat. Si Hernan, napatay siya sa aksidente. Tinulungan ko lang si Victor na itago ang bangkay para hindi masira ang negosyo nila. Binigyan niya ako ng pera para manahimik ka. Para manahimik ako? Pero ako ang sinisisi. Tinanggal ako sa serbisyo. Itinuring na traidor. Ginawa ko lang yun dahil tinakot ako ni Victor. Mayawak siyang ebidensya laban sa akin. Yung anomalya sa pondo ng pulisya. Tumulo ang luha sa mata ni Mang Efren. Hindi nagalit ang nararamdaman niya, kundi awa. Awa sa sistemang nilamon ng kasinungalingan at takot. Kolonel, ang kasalanan, kahit gaano mo itago, babalik at babalik. At ngayon patay na si Victor. Panahon na para ikaw naman ang magsabi ng totoo. Tahimik si Col Ramirez. Tumingin sa mesa. Tsaka dahan-dahang inilabas ang baril. Ngunit imbis na itutok kay Efren, inilapag niya ito sa harap niya. Sige, isuko mo ako. Ayoko mamatay na may dala pa rin kasinungalingan. Dinala ni Mang Efren sa korte ang lahat ng ebidensya. Lumabas sa investigasyon na ang pagpatay kay Victor ay bunga ng lumang kasalanang pinagtakpan ng mga makapangyarihan. Si Lance, ang pinakabatang biktima, ay naging instrumento ng hustisya kahit sa maling paraan. Hindi lahat ng dumi ay kasalanan. Minsan, doon sa marumi mo lang makikita ang katotohanan.
At habang naglalakad si Mang Efren palabas ng korte, walang medalya, walang papuri, ngunit may ngiti sa labi. Sa wakas, malinis na ang pangalan niya. At sa kalsada ng Maynila, isang pulubi na naman ang tahimik na naglalakad hindi para manghingi, kundi para magbigay ng hustisya. Lumipas ang 2 linggo mula nang maaresto si Col Ramirez. Akala ng Mang Efren tapos na ang lahat, na sa wakas, makakapahinga na ang kanyang konsensya. Ngunit isang gabi, may kumatok sa pinto ng kanyang maliit na barong-barong. Sino yan? 12:00 na ng gabi. Sir Efren, si Andrea to. Pwede po ba akong pumasok? Agad niyang binuksan ang pinto. Basang-basa si Andrea sa ulan. Nanginginig at talatang natatakot. May dala itong sobre, makapal at may tatak ng Department of Justice. May natuklasan po ako tungkol sa kaso ng papa. Ano to, iha? May taong nasa gobyerno na nag-uutos kay papa noon na ipatigil ang kaso ni Hernan Villarreal. May lagda rito. Binuksan ni Mang Efren ang sobre. Nandun ang mga photocopy ng lumang dokumento, may perma. Senator Arturo Villanueva. Si Villanueva, senador na ngayon, pero noong 1998, isa pa lang siyang piskal. Siya po ang nagbigay ng direktiba kay Col Ramirez para itigil ang investigasyon. At ayon sa mga dokumento, siya rin ang tumulong kay Papa na ilipat ang pera ni Hernan sa offshore account. Kaya pala pinatigil lahat ng nag-iimbestiga. Hindi para protektahan ang pamilya mo, kundi para protektahan ang sarili niya. Alam ni Mang Efren ang ibig sabihin nito. Hindi basta kaso ang pagpatay. Isa itong malawak na katiwalian at ang kalaban nila ay isang makapangyarihang tao. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tinawagan ng dating kasamahan sa media. Hello, Mario. Kailangan ko ng pabor. May ilalabas akong impormasyon, pero gusto kong siguraduhin na mapupunta ito sa tamang tao. Efren, delikado yan. Si Villanueva, hawak niya halos lahat ng opisyal sa Kapitolyo. Alam ko, pero kung wala tayong gagawin, tuluyan ang mamamatay ang katotohanan. Kinabukasan, nagtungo sila ni Andrea sa Maynila. Habang sakay ng lumang jeep, tahimik lang si Mang Efren. Nakatingin sa labas. Sa bawat patak ng ulan, bumabalik sa kanya ang nakaraan. Ang mga panahong siya ay respetadong investigador bago siya itinapon ng sistema. Sir Efren, hindi niyo po ba ako pinagsisisihan na tinulungan? Iha, minsan, kailangan nating dumaan sa putik para makita kung sino talagang malinis. Pagdating nila sa isang lumang gusali sa eskolta, sinalubong sila ni Mario, ang dating reporter. Tahimik niyang tiningnan ang mga dokumento. Kung totoo to, pwedeng gumulang buong Senado. Pero kailangan ko ng matibay na ebidensya. Hindi lang photocopy. Alam ko, kaya pupunta ako sa taong gumawa ng mga papel na to. Sino po? Ang dating sekretarya ni Villanueva, si Luningning. Kinagabihan, pumunta sila sa isang lumang bahay sa Quezon City. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto, nanginginig, tila natakot nang makita si Efren. Sir Efren, akala ko'y patay ka na. Hindi pa, Luningning, pero gusto ko matapos na to. Ang laban na to. Wala akong sinabi noon kasi tinakot nila ako. Pinilit nila akong pirmahan ng mga peking dokumento na nagsasabi na si Hernan ay nag-ibang bansa. Inabot niya ang lumang envelope na nakaipit sa ilalim ng aparador. Yan po yung original na dokumento. Hindi ko binura ang pirma ni Senador noon. Alam kong darating ang araw na ibabalik kayo. Kayo po ang nag-imbak nito? Oo, dahil alam kong may pulubi na babalik para ituwid ang mali. Salamat, Luningning. Hindi mo alam kung gaano kahalaga to. Nang gabing iyon, habang pauwi na sila ni Andrea, biglang tumigil ang jeep na sinasakyan nila. Sa likod, may sumulpot na itim na SUV.
Tatlong lalaking nakaitim ang bumaba. May baril. Sir Efren, mga tauhan ni Villanueva. Iha, humawa ka. Hindi tayo pwedeng mamatay ng walang katotohanan. Nagkubli sila sa gilid ng jeep. Isa sa mga lalaking armado ang lumapit. Pero bago ito makalapit, siniko ni Efren ang pinto ng jeep at tinamaan ng lalaki sa binti. Kinuha niyang baril at pinatok ito sa lupa. Para takutin, pero hindi pumatay. Sabihin mo kay Villanueva, hindi niya kayang itago ang katotohanan habang buhay. Nagsitakbuhan ng mga lalaki matapos marinig ang tunog ng paparating na pulis. Tinulungan ni Efren si Andrea, parehong sugatan ngunit ligtas. Sir Efren, bakit niyo pa po ginagawa to? Hindi po kayo pulis. Wala kayong utang na loob sa amin. Dahil hindi mo kailangang mag-badge para tumulong. Ang hustisya, iha, hindi trabaho. Paninindigan yan. Kinabukasan, inilabas ng media ang mga dokumentong hawak ni mga Efren. Sumabog ang balita sa buong bansa. Isang senador sangkot sa cover-up at pagkawala ng isang negosyante noong 1998. Breaking news! Ibinulgar ng dating imbestigador na si Efren de la Vega ang mga dokumentong mag-uugnay kay Senator Arturo Villanueva sa kaso ng nawawalang negosyante. Kasalukuyang tumangging magbigay ng pahayag ang senador. Muling nabuhay ang pangalan ni Efren. Mula sa pagiging pulubi, ngayon tinatawag na siya ng mga tao bilang ang imbestigador ng bayan. Ngunit sa kabila ng papuri, nanatili siyang tahimik. Hindi ko kailanman hinanap ang pagkilala. Ang gusto ko lang ay marinig ang tinig ng mga matagal nang pinatahimik. Habang nakaupo siya sa ilalim ng puno, pinagmamasdan ng mga batang naglalaro sa lansangan. Ngumiti siya. At sa bulsa ng kanyang lumang damit, nakatupi ang larawan ni na Victor, Hernan at Ramirez. Sa likod ng larawan, nakasulat, ang katotohanan kahit gaano kabaho, kailangang ilabas. Lumipas ang 3 araw matapos lumabas sa balita ang mga dokumentong isiniwalat ni Mang Efren. Umugong sa buong bansa ang pangalan ni Senador Arturo Villanueva. May mga rally sa labas ng Senado. May mga komentaryong nag-aalab sa radyo. Pero sa kabila ng lahat ng ingay, nanatiling tahimik si Villanueva. Hanggang sa isang araw, nakatanggap si Mang Efren ng Savina. Tinatawag siya upang tumistigo sa harap ng Senado. Sir Efren, sigurado po ba kayo dyan? Delikado yan. Lahat ng may hawak sa kaso, pinapatahimik nila. Iha, matagal na akong pinatahimik ng mundo. Panahon na para ako naman na magsalita. Dumating ang araw ng pandinig. Maaga pa lang dagsa ng mga tao sa labas ng gusali ng Senado. May dalang mga placard. Hustisya kay Hernan Villarreal. Suporta kay Mang Efren. Sa loob, mariing pinigilan ng mga gwardya ang media. Tahimik, mabigat. Ang mga senador ay nakaupo. At sa gitna, si Villanueva. May ngiti sa labi. Tila hindi natitinag. Mr. Efren de la Vega, ayon sa record, isa kang dating imbestigador na tinanggal sa serbisyo dahil sa false testimony. Ngayon, gusto mong ipaniwala sa amin ako ang utak sa pagpatay kay Hernan Villarreal? Hindi lang ako ang gustong maniwala, Senator. Pati na rin ang katotohanan. Sumingit si Andrea na nakaupo sa gilid habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng senador. Sa kanyang mga mata, nakikita niya ang takot na tinatago sa likod ng ngiti ni Villanueva. May ebidensya ka bang magpapatunay o puro kwento lang ng isang pulubi? Mayroon. Ang orihinal na dokumentong pinirmahan mo noong 1998. At narito ang testamento ni Lulingning de los Santos, ang sekretarya mo noon, na nagsasaad na ikaw ang nag-utos ng cover-up. Imposible. Hindi ko pepirmahan yan. Pero pinirmahan mo dahil gusto mong pagtakpan ang perang ninakaw mo kay Hernan. At nang malaman niyang isusumbong ka, pinatanggal mo ang mga imbestigador sa kaso. Pati ako.
Tahimik ang buong bulwagan. Narinig ang paghinga ng bawat tao. Habang nakatitig kay Villanueva, si Andrea ay napakapit sa upuan. Ramdam ang bigat ng mga sandali. Papa, makakamit na rin natin ang hustisya. Lumapit sa mga Efren sa mesa at inilapag ang mga dokumento at recorder. May isa pa akong ebidensya. Ang audio file na itinago ni Luningning. Ang boses ng isang lalaking nag-uutos kay Col Ramirez na tanggalin sa daan si Hernan Villarreal. Ipinilay ni mga Efren ang recordings at narinig ng lahat ng isang salita. Ramirez, ayusin mo na yan. Walang mangyayari sa iyo basta't manahimik si Efren. Kapag nagtanong, sabihin mong aksidente. Nang marinig ito, napahawak sa ulo si Senador Villanueva. Ang mga senador ay nagulat at isa sa kanila ay agad nagmungkahi ng suspensyon ng kanyang pribileyo. Lahat yan, gawa-gawa lang. Isa kong lingkod bayan. Hindi mo kailangan magsinungaling pa, Arturo. Bago mamatay si Col Ramirez, binisita ko siya. Sinabi niya sa akin ay ikaw mismo ang nagbigay ng utos at ang dahilan ng lahat ay ang kasakiman mo sa pera ni Hernan. Napatigil si Villanueva. Lumuhod, naluha. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil alam niyang tapos na siya. Ang mga media ay nagkagulo at ang buong bansa ay nagbunyi. Sa wakas, natuklasan ng katotohanan ng matagal nang tinatago ng kapangyarihan. Sir Efren, tapos na po. Nakuha na natin ang hustisya. Hustisya? Oo. Pero tandaan mo, Andrea, walang hustisya kung walang handang lumaban. Pagkatapos ng pandinig, ibinalik ng mga Efren ang kanyang lumang rosaryo sa dibdib. Naglakad siya palabas ng gusali habang nag-uulan. Ang mga tao ay nagsisigawan nang mabuhay si mga Efren. Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti lang siya at naglakad patungo sa daan. Matapos ang halos 3 dekada, nabigyan na ng linaw ang kaso ng pagkawala ng negosyanteng si Hernan Villarreal. Ang dating investigador na si Efren de la Vega, ngayon ay kinikilalang bayani ng katotohanan. Kinabukasan, natagpuan si Mang Efren sa kanyang barong-barong. Nakaupo sa lumang upuan. Hawak ang rosaryo, tahimik, payapa, nakatulog at hindi na nagising pa. Sa tabi niya may isang pirasong papel. Nakasulat, Ang katotohanan ay hindi namamatay hanggat may pulubi na handang magsalita. Lumipas sa mga taon, si Andrea ay nagtapos bilang abogado at tinatag ang De La Vega Foundation for Justice. Sa gitna ng kanilang opisina, may isang litrato ng matandang pulubi. Nakangiti, may hawak na magnifying glass. At sa ibaba nito ay nakasulat, ang pulubing investigador, tagapagtanggol ng katotohanan. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano pong mga aral ang natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.